Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, trabahong abroad. Sorry po, nabubulol ako. So, good news po para sa mga gustong pumunta sa bansang Turkey. Bilang isang nani, mga first-timer po, good news po. So, meron na po silang available para sa mga first-timer na gusto pong maging nani sa bansang Turkey. So, ilalagay ko po yung information at pag po kayong mag-skip ng kahit na ano man po para po makapag-apply po kayo dyan po sa Pilipinas. So, napakagandang balita po neto lalo na po sa masisipag po natin na gusto talagang mag-apply. So, yung qualification po, ang hinahanap po nila, pakisulat na lang din po kasi ilalagay ko rin po information nung nasa agency. Sa mga applicants na mag-inquire tungkol sa pag-apply sa Turkey, na currently po na nasa Pilipinas, qualification po ng ex-abroad po muna tayo, no? 24 to 40 years old, ex-abroad with experience, good in English, good attitude, good communication with kids, fit to work, not overweight. So, energetic, smiley, long patience. Long patience po kailangan kasi may bata pong aalagaan. And then, para po sa mga first-timer, 24 to 35 years old po ang mga first-timer. So, sad to say, hanggang 35 years old lang po. Passport holder, good attitude, fluent in English, can communicate with kids, energetic, hindi maarte, hardworking, hindi mareklamo, mahaba ang pasensya, kasi kailangan po ito dahil sa mga bata, knows how to play with kids, not overweight. So, yun po yung qualification ng agency. Requirements po nila, introduction video, half body with white t-shirt, energetic and smiley. Yung white t-shirt po na kailangan nila, wala pong mga print or any drawings. Kailangan po plain lang siya, puti talaga. So, kailangan din, malinis din yung ating background. Katulad nung example sa akin sa background ko, puti dapat. Para kitang-kita po yung buong mukha nyo po. At syempre, habang gumagawa po kayo introduction video, nakasmile din po kayo at details to details po ang sasabihin po ninyo. Na malinaw, wag po kayong kakabahan. Syempre, yung English po natin, kailangan malinaw din yung pagkakasabi, hindi yung ngarag. So, whole body picture with white t-shirt, pants, and shoes presentable. So, yun po yung kailangan nila. Important. Clean, plain background. So, yung tulad po ng sinabi ko kanina, kailangan po mas mainam din yung background is white para malinis tignan yung pinaka-introduction video nyo po. So, yung qualification po, isasend nyo po, qualified applicants can send introduction video sa WhatsApp. So, ilalagay ko po dito yung number po ng agency. So, pwede nyo pong hanapin si Ma'am Lesles. So, ilalagay ko po yung pinaka-name niya at yung number. Pwede rin po kayong mag-message sa kanya kasi meron din po siyang FB account. So, ilalagay ko rin po yung pinaka-FB account niya, yung pinaka-picture niya. Ilalagay ko rin po dito sa gilid ko. So, yun po. So, mabilisan lang po itong vlog na to. Good news po kasi to kaya gusto ko rin. Marami kasi nag-i-inquire din sa akin, marami nagtatanong. Good news po ito para sa mga first-timer din na gusto talagang pumunta ng Turkey dahil alam natin yung Turkey is isa sa malaking sahod. Bukod dito sa Hong Kong, malaki din sahod at kada off mo is meron ding allowance. Compared dito sa Hong Kong kasi kada off wala kang allowance. Kaya mababawasan yung sahod mo. Doon sa Turkey, wala. Buo yung sahod na mapapadala mo kasi bibigyan ka kada off mo ng employer mo ng allowance kada off mo. So, bakit po ang mga qualification na hinanap nila is good in English? Iba po kasi yung lengguwahe nila, kailangan po nakatutok po tayo sa mga bata at kailangan din po yung mga bata na alagaan natin or nadidestino na alagaan natin ay kailangan din nilang matuto ng English. Good attitude, good communication with kids. Mahaba dapat ang pasensya nyo kahit inis na kayo sa mga bata dahil ang kukulit,
Alam nyo na, pag mga bata, kailangan talaga mapagpasensya tayo, mahaba yung pasensya natin. At syempre, alam natin na hindi lahat ng bata is okay yung iba kasi yung salita nila, iba yung how to kung paano nila yung sa mga sasabihin nila kung mabuti ba or hindi. So kailangan niyo i-explain sa kanila or itama yung mga sasabihin nila pag lalo't alam nyong mali. So fit to work at not overweight, yun yung kailangan nila. So hindi ko lang alam kung ilang timbang ang kailangan nila. Pero mas mainam kung pwede kayo magtanong or pwede nyo i-message si Ma'am Gelesles. Pwede nyo po i-message sa FB. Nilagay ko po dito sa aking vlog. And then, nagpo-post po siya in publics about sa mga pinapaalis niya po. So, updated naman po si Ma'am. At pwede rin po kayong mag-message sa kanya tungkol po sa mga tanong ninyo. Pero, sa akin kasi mas mainam kasi na kung gusto niyo talaga mag-apply, pag-isipan niyo po muna ng 100% dahil ang hirap po mag-quit sa bansang Turkey. Once po na nag-quit kayo, anytime pwede kayong mawala ng papel or kontrata, visa. So maraming illegal po doon at maraming nahuhuli. So take note lang po. Kung gusto niyo talagang pumunta sa abroad, mas mainam po na mahaba po yung pasensya ninyo. Tiis. Kasi 2 taon lang to tiis. Di naman kayo forever na mag-abroad. So yung iba kasi gusto lang makaipon, gusto mag-transfer pa sa iba, depende po sa inyo yun. Pero para sa akin kasi magandang choice na to, kung talagang mahaba pasensya mo, lalo na sa mga bata, sa mga amo, tiis lang. Wag alagaan nyo yung mga kontrata ninyo, yung visa ninyo, yung mga papel ninyo kasi marami na uhuli talaga sa Turkey. Sad to say talaga na yun ang reality ng Turkey na talagang dapat mahaba pasensya mo. Kung ikaw naman ex-abroad, alam mo na, hindi ko na kailangan sabihin pa isa-isa. Pero sa mga first-timer, ahabaan ng pasensya. Kung sa Pilipinas ang anak mo napakakulit, dito, grabe ang kulit. Kumbaga sa abroad kasi grabe ang kulit, lalo na sa bansang Turkey. Iba rin ang tulog nila, ibang oras ng tulog mo. Kung nakakatulog ka ng hapon, imposibleng makatulog ka kasi kailangan mo bantayin yung alaga mo. So, yun po. So, Gelesles po, ulitin ko po yung qualification po na hinanap nila ng ex-abroad is 24 to 40 years old. Sa mga first-timer po, good news po talaga ito sa mga first-timer, 24 to 35 years old. Kailangan mag-aral po kayo ng English, maganda yung attitude ninyo, can communicate sa mga bata, na-explain ninyo yung mga tama't mali. Siyempre, number 1 po yan. May magkakaintindihan kayo ng bata, ng amo ninyo, lahat. Hindi maarte, hardworking, hindi mareklamo. Kasi nasa abroad tayo ano pa yung reklamo natin, di ba? So, wala. Kung ano yung gusto ng amo, kailangan mo sundin. Mahabang pasensya, syempre, yan yung talagang the best dito sa abroad. Know how to play with the kids and not overweight. At syempre, in reality po kasi ng OFW, lalo na pagiging nani sa Turkey or kahit sa man bansa, maikli lang po talaga ang tulog natin. So yun po, alagaan po natin yung ating mga papel once na nakaalis na po tayo at nandoon na po tayo. Mabilis lang po yung 2 taon. Mas mahirap kasi yung wala kang work. Or may work ka man, pero syempre kahit papano, may gastos ang papuntang abroad, lalo na sa Turkey, may gastos siya. So pwede nyo pong tanungin once na na-qualified po kayo sa introduction, gandahan nyo po yung introduction. Mas mainam na mag-memorize na po kayo muna bago kayo mag-send ng inyong video. I-send nyo po at check nyo po ng 3 to 4 times kung okay na. I-memorize nyo po yung inyong buong pangalan, nasaan po kayo, ano yung mga experience ninyo. Kung first timer naman po, experience nyo sa anak nyo. Ayun, yung mga ganon. Tapos, paano, naghahatid sundo ka ba ng mga bata? Nagpapakain ka ba? Ganon, maglalaro kayo mga bata. I-explain mo. Kung meron kang experience kasi sa bata, talagang masasabi mo lahat
Lalo na sa number one pala yung weather nila is meron tayong winter doon sa Turkey. So, ang temperature ng winter nila is iba, talagang nagyayelo. So, possible din na pwede nyo sabihin na pag winter, kailangan kasi iba kasi yung damit ng summer, winter. So, meron talaga silang double. Mas mainam kasi na manood po muna kayong ng mga YouTube sa Turkey para malaman nyo po at magkaroon din kayo na experience na makita ninyo yung pinaka bansa ng Turkey para malaman din ninyo about sa pag-change ng damit sa mga panloob ng bata lalo na pag winter. Tapos paano magpaligo ng bata, especially pag summer, winter, ganyan. So iba po kasi yung klima nila doon. So gawin niyo po para ma-amaze yung kukuha sa inyo na magiging employer ninyo at pagdating nyo naman po doon, kung ano po yung in-introduce nyo dun sa video, kailangan gawin nyo po na hardworking kayo. Hindi yung magsasabi kayo na hardworking kayo and I promise na tapos yung kontrata ninyo. Tapos pagdating doon, wala pang 1 month, gusto na umuwi. So, pag po ganun, talagang ganun po eh. Talagang masasabi natin na kulang po talaga yung tulog. So, yun pala, kulang ang tulog, kulang ang pagkain. Kung may day off ka, gawin mo yung paraan, bumili ka pagkain mo. Sa akin kasi, masasabi ko talagang double tipid ako eh. Kung 800 TL yung allowance mo doon sa kada off mo, tipirin mo yung kakainin mo nung off mo. Pwede ka naman, hindi ka naman gutumin, wala naman pong ganun. So, pwede kang bumili ng ibang pagkain mo, the rest na 6 days na duty mo, para din sa'yo, kasi hindi natin masabi, kahit naman dito sa Hong Kong, same din eh, hindi lahat ng amo, kahit sa Middle East, kahit sa Malaysia, Singapore, hindi lahat ng amo is talaga 100% na mabibigay sa yung pagkain mo. So, yun yung talaga reality natin, mga OFW. So, ikaw, talagang mamamaraan ka paanong gagawin. About naman sa paglilinis, kailangan may time management ka. Syempre, kailangan mo rin ng pahinga. So, kailangan talagang, hanggat maaari, kung mahaba naman kung wala naman yung employer mo, linisin mo na yung alam mong marurumi para hindi ka na rin masita. Para in case na i-check niya yan, at least okay na. Saka, mas mainam na rin na wag ka muna magsipi. Pwede ka magsipi ng gabi, pero lagyan mo siya ng limit yung pagsisipi mo hanggang matapos mo yung kontrata mo para hindi ka rin masyadong puyat kasi alam natin puyat talaga tayo 100% eh. So yun lamang po at maraming salamat. So good luck po sa mga mag-a-apply, sa mga first timer, lalo na po sa mga ex-abroad. So yun lamang po, maraming salamat.